Hello guys, kape tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay gumawa ng video para mayroon lang akong nais na sasabihin at or ilalabas para sa ating mga kapatid nating mga healers, no? Kasi nakikita ko sa social media na nagkaroon ng away sa tungkol sa pananampalataya or dahil din sa sinasabing pagnanambal ng isang albularyo na kinontra ngayon ng isang pari dahil nga sabi ng isang pari na ang pagnanambal or pagpapagaling or pagpagamot ng mga albularyo, sabi niya, ng mga albularyo ay ang kanilang kapangyarihan ay galing sa yawa or sa demonyo. Ang albularyo kasi, dalawang klase ang manggagamot ng espiritual. Mayroong sa kabutihan at mayroong hindi. Mayroong sa kasamaan, mayroong sa kabutihan. Kahit mga aswang, kung naniniwala kayo sa aswang, ay kaya rin nilang manggamot ng sakit. Ngunit sila'y makapagpagaling, sila rin ay nakapagbigay ng sakit sa tao. Yan ang kinaibahan ng itim at saka puti na albularyo. Ang puting albularyo naman ay bukod tanging para lang sa kabutihan ang kanilang mga ginagawa, ang kanilang pag-exercise. Hindi sila tipong nagbibigay ng sakit sa ating mga kababayan o sa mga tao. Bagko sila ay nagpapagaling. Bakit nga ba ayaw na ayaw ng pari ang pagnanambal ng mga albularyo? Dahil nga ba ang kanilang kapangyarihan ay galing sa kasamaan. Kung itong teksto na pinupukol nila sa Mateo 7, versikulo 21 to 23, tama ba? Mateo 7, verse 21 to 23, ay sinasabi dito, hindi lahat ng mga tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Dahil na tanto nila na ang mga albularyo natin ay gumagamit sa pangalan ng Diyos. Tumatawag ng Panginoon at tumatawag din sa pangalan ng ating Panginoon Diyos pag sila ay nanggagamot. Kaya inaakala ng ating mga kaparian sila itong tinutukoy sa Mateo 7, versikulo 21 to 23 na tumatawag na sinasabi ng Panginoon na hindi lahat na tumatawag sa akin na Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos.
kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit ang sasabihin ko sa kanila, sabi ng Panginoon Diyos, ngunit ang sasabihin ko sa kanila, sabi ni Panginoon Kristo, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong kayong mga gumagawa ng kasamaan. Anong nga ba ang kasamaan ng ginagawa ng ating mga kapatid na albularyo? Sa nakikita ko, wala silang ginawang masama. Bagkus nakita ko sa kanila ay kabutihan. Nagpapalaya sila ng masamang espiritu, nagpapagaling sila, hindi sila naniningil, yung tinatanggap lang nila yung donation na taos pusong nabinigay from deep of the heart. Yan ang tawag yun. Deepest of heart. Sa tekstong na ito, kung ito yung pinupukol ng kaparian sa ating mga kapatid na albularyo, ay maling-mali po ito kasi sa totoo lang, marami na po kasi gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesukristo at marami na rin tumatawag sa Kanya. At isa pa, marami na ang relihiyon sa ating bansa or sa mundong ito. Mayroon ng maraming mga religious na sumibol or biglang lumitaw sa panahon ngayon. Gumagamit sila ng pangalan ni Panginoong Hesukristo. Sila din ay nagpapagaling. Sila rin ay nagpapalayas ng masamang espiritu at marami pang mga himala. Ang kinaiba nito, ang nakikita ko, kung ano ang masama sa ganitong case ng marami ng sumusulpot na religion. Una, hindi sila naniniwala na Diyos ang Panginoong Kristo. Bagkus, ang Panginoong Kristo para sa kanila ay tao lamang. Mayroong reliyong ganun. Pero nagpapalayas din silang demonyo. Kaya rin nilang magpagaling. Mayroon din ng religion. Naniniwala sila na Diyos ang Panginoong Kristo at nagpapagaling din sila ng mga sakit, nakapagpalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bagkus, ang mali sa kanila, sila ay nagiging yumaman, naging milyonaryo, at iba pa ay nagiging bilyonaryo. Yan yung hindi pantay ang pagtingin ng mga kaparian diyan sa spiritual na mundo ng spiritual. Kape tayo. Dahil daw ay mga anting-anting, agimat, ay sama-sama daw yan. Sama-sama. Unahin natin ang medalyon. Ang medalyon ay nakaukit sa krus. Imahen Panginoong Kristo. Katulad nito, crucifix, Saint Benedict Crucifix. May basag, may letra,
Cross Pater Benedicte, Cross Sacrasit Nihil Lux, mga ganito. Kahit hindi nakapag-aral ang mga bularyo, alam nila to. Ito ay sagrado sa simbahan. Ito ay nabibili din. Nakuha ko ito sa simbahan Katolika sa souvenir shop nila. Lagi ako doon. Kasi doon ako makakabili ng original. Gustong-gusto ng mga bularyo nito kasi kaya nito makapagpalayas ng mga masamang espiritu, lalong-lalo na yung sinasaniban. Kaya gustong-gusto nila ito. Pagdating ito sa ordinaryong tao, lalong-lalo na sa ating kapatid na mga albularyo, ito ay magiging agimat tawag. Bakit nga ba ayaw nila sa salitang ng mga pari? Ang mga pari, bakit nga ba ayaw nila sa salitang agimat? Wala namang masama doon. Yung Sagrada Pamilya, si Jesus Christ, mahal na Birhen Maria, si Joseph, ay mga banal yan. Hindi yan masama. Pagdating naman sa anting-anting o agimat na mga natawag na from nature or mga tawag nito lang ay tinatawag nito na mutya, mga mutya. Yung mga mutya na yan, bato. Lahat ng bato, Diyos ang gumawa niyan. Lahat ng mga bato sa nakikita mo ay Diyos ang gumawa niyan. Sabi nga ang lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita ay nilikha ng Panginoong Diyos. Kaya hindi mo pwede questionin bakit may bato na mayroong birtod. Ang mga antingero lang ang makakapansin sa mga bagay kung mayroong itong kapangyarihan or wala. Kasi bawat tao mayroong kanya-kanyang gift galing sa Diyos. Kung masama ang agimat or anting-anting, dahil ito ay gawang kalikasan. Kung masama rin ang mga albularyo, ang tanong, maki-question ba natin ang Diyos, ang kanyang nilikhang halaman, ay kaya niyang alamin kung ang iyong sakit ay pang-spiritual or pang-material? Yan. Ang sakit ng tao, mayroong pang-doktor at mayroong pang-albularyo. Ang pwede sa doktor, hindi pwede sa albularyo. Ang pwede sa albularyo, hindi pwede sa doktor. Pero, mayroon ang para sa doktor, magamot ng doktor, kayang gamutin ng albularyo. Mayroon na mga healer, spiritual healer, mayroon dyan na kaya niyang gamutin na kaya ng doktor. Katulad niyan, kung ang doktor kaya niyang gamutin ang bulag, baga hindi 100% na kaya nilang gamutin. Kaya nilang ibalik ng original yung paningin ng tao. Samantala yung spiritual, kahit bulag na, hindi na kailangan operation. Prayer lang.
pray lang, ay kaya niyang ibalik ang paningin ng tao dahil yan sa pananampalataya. Kasi walang imposible sa Diyos. Yan. Kaya talaga hindi pwede talaga isama ang hihinsya at sa katulad natin na kultura ng mga Pilipino na panggagamot, pananambal ng albularyo. Katulad niyan, ang bawat kasi nilikha ng Diyos na kahoy, halaman, ay may kanya-kanya silang papel sa mundo. Katulad yan, Nara at saka Bayabas. Di natin sila pwede i-compare, i-compare na di sila pwede magparehas. Kasi nga, ang Nara, taglay ng Nara na mataas na kahoy at saka malaki at matibay. At saka yung Nara, pang furniture at saka pang bahay. Ang Bayabas, di gaano kalaki yan. Pero, same din sila mayroong tibay, pero hindi siya pwede na gawing talagang pang furniture. Dahil siya ay nagpo-produce or nagbibigay ng prutas na pwede makakain ng tao at hayop. At mayroon siyang gamot na antibiotic ang kanyang dahon. At saka ang kanyang branches, kanyang sanga, ay ito ay nakakatulong sa mga expert na naghahanap ng mga bukal na tubig sa lupa para gawing ito na balon. Ginagamit nila yon, ginagana nila. Pag pumitik yon, yun na yung mayroong tubig. Yan ang hindi alam ng mga kaparian. Ang mga halaman natin, mga kahoy talaga, ay may kanya-kanya silang mga papel sa mundo. Katulad nito, isang halaman, isang kahoy na pakubol, kung tawagin. Ang pakubol, pag pinitas mo ang kanyang dahon, ito ay gaganituhin mo, pulputin mo, at saka buklat mo. Wala siyang punit. Di napupunit. Bagkos siya ay nga pakubol. Ang pakubol na yan, ginagamit yan ng mga antingero. Sinasangkap yan sa agimat, sinasangkap yan sa garapa or sa lana. Tapos, yan ay magkaroon ng bisa ng kubol sa katawan ng tao. Kahit tagain ka, saksakin ka, barilin ka, hindi ka matatablan dahil nga sa taglay ng kapangyarihan ng kahoy na yon, ng dahon ng kahoy na yon. Ngayon, masisisi ba natin ang Diyos ang nanumikha ng puno ng kapakubol ay mayroong kapangyarihan ng pakubol? Yan nga ang sinasabi, ang bawat halaman ay mayroon silang kanya-kanyang papel sa mundong ito. Mayroong kahoy na hindi pwede magamit sa bahay. Di rin makain ng kanyang bunga. Ngunit ang kanyang dahon, pwede mo gamitin pangbalot sa pagkain. Mayroon din ang puno na hindi mo magamit sa bahay. Pwede mo panggatong. Dahon niya, di mo rin magamit. Pero yung katas niya sa balat,
pwede mong magamit na gagawing ilaw para siyang gas. Ilagay mo sa can or sa dulo ng kahoy. Parang pag natuyo na yung niya, yung katas niya. Tapos lagyan mo, yan mo ng lighter. Sunugin mo ng lighter. Magiging parang magiging ilaw, mitsa. Yan. Mayroong ganun. May kanya-kanya sila, bawat kahoy, bawat puno. May taglay silang kakayahan. Kaya yung mga sangkap na mga antingero sa kanilang agimat, dahil yan sa nilikha ng Diyos na mga puno at mga halaman. Tulad nito, bao. Bao ng niyog. Ang bao ng niyog, mayroong libon. Mayroong isang mata. Mayroong 2 mata. 3 mata, 4 na mata. Ngayon, maki-question mo ba ang Diyos kung nagkakaroon ng maraming mata o walang mata ang bao at magkakaroon ng taglay na kapangyarihan? Hindi mo pwede ma-question. Lalong-lalo na yung bao, lagyan ng sangkap sa loob. Yan, lalagyan ng sangkap sa loob para maging mas lalong lumakas yung proteksyon ng tao. Hindi mo pwede question yan kasi nga natural yun eh. Galing yan sa puno. Galing yan sa nilikha ng Diyos. Yan. Itong crucifix, Saint Benedicto crucifix. Magiging pangit na to sa paningin ng kaparian kapag albularyo na yung gagamit nito. Di ko marurok kung ganun kababa ang tingin nila sa mga albularyo. Ang Katoliko, ang Christianity, Catholicismo, medyo bulol talaga ako, ay dumating lang naman yan noong 1521 nung pagdating ni Magellan. Ibig sabihin, ang mga Filipino, hindi sila Kristiyano. Wala pa silang panampalataya. Hindi pa nila kilala si Jesus Christ. Na pangalan si Jesus Christ. Ang alam nila, siya yung kapangyarihan, araw, kalikasan, tubig, hangin. Kaya hindi nila kilala si Jesus Christ. Alam nila si Bathala. Although, mayroon ng Muslim dati. Bago dumating yung Kristiyano, may Muslim na. Pero, not overall na Muslim. Ilan-ilan lang. Dahil nga, ang panampalataya ng mga katutubo natin, yung mga Pilipino, ay talagang malalim. Hindi basta-basta yun na ganun lang kabilis na maniniwala sila. Nung na-convert na ng ang mga Pilipino sa pamagitan ng pwersahan na pag-convert ng mga Pilipino sa Kristiyano, ay doon na nagkaroon ng medalyon, ng anting-anting na medalyon na inuukit. Mukha ni Jesus Christ. Crucifix. Sagrada Familia. Yun. Yun ay mga banal. Pero, banal ayaw ng simbahan. Gusto lang ng simbahan ay ang rosarito. Mayroon namang rosarito ang mga gumawa ng sarili ng rosarito ang mga albularyo, ayaw nila.
So, same lang naman yung bilang ng mga beads. Same lang. Kaso yung mga beads ginagamit ng albularyo ay talagang meaningful, powerful na beads. Yan ay tinatawag nila na 10 elements ang laman. Ayaw nila yan. Ayaw nila ng simbahan, mga pari na gumagamit ng galing sa kalikasan. Na wala naman silang na proof na yan ay masama. Kasi sabi lang dito, sa teksto na to na pinapukol sa ating mga minamahal na mga kapatid na albularyo, itong teksto ng Matthew 7 verse 21-23. Pero hindi nila alam na maraming mga reliyon na lumitaw na gumamit ng pangalan nito ng Panginoong Hesukristo. Na yumaman, naging milyonaryo, bilyonaryo. Hamakin mo yung pag sila manggamot. Yung naka-Amerikana sila, pag ginanan lang yung Amerikana nila sa mga follower nila sa loob ng simbahan, natutumba. Nagkaroon ng tawag dito, resting spirit, tawag dyan. Yung natutumba sila, yun, nagiging milyonaryo, bumili ng sarili nilang private jet, negosyo. Kaya yun, kinakalimutan nila yon. Kinakalimutan ng mga kaparian yung mga ibang reliyon na gumagamit ng pangalan ni Hesukristo, ni Panginoong Hesukristo. Agad pinupukol, agad nila kinukontra agad yung mga minamahal nating mga healer ng mga albularyo na wala naman silang ginagawa kundi magpapagaling lamang na walang bayad, libre, hindi nagpapayaman. Walang masama doon. As long as ang ginagawa nilang kabutihan, walang masama doon. Walang masama. Ito siguro yung iba kasi ng reliyon. Mayroong, hindi ko alam kung anong reliyon yun. Copy mo na. Mayroong reliyon. Hindi lang siguro Katoliko. Ay nakita niya yung isang albularyo ng taga Zamboanga na si Batang Healer. Batang Healer ay nanggagamot yun. Talagang dinadayo siya. Libo-libo yung pasyente niya. Libre lahat yun. Kasi sa nakita sa video, sinabi ni Faith Healer, Batang Healer, na sa Bisaya ay sinabi niya sa Bisaya na dili na bumalik si Panginoon sa Kristo. Sabi niya, pag dili kayo dili ka matuo, dili na bumalik si Panginoon sa Kristo. Depende yan sa pag-unawa mo kung ano yung sinasabi niya. Kung sa Tagalogin ko, hindi na babalik si Panginoon sa Kristo kung hindi ka manalig sa Kanya. Pero may point naman siya. Kung sa positive tayo titingin, ito yon. Ito yung ibig niyang sabihin. Hanggat wala kang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo, hindi mo na siya masusumpungan. Hindi mo siya makikita. Parang ganon. Hanggat wala kang pananampalataya kay Jesus Christ, hindi mo talaga yan masusumpungan. Totoo naman yun. Hindi mo talaga masusumpungan ang Panginoong Hesukristo kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Kailangan mo yung pananampalataya. Kailangan mo yung magtuo sa Panginoong Hesukristo para siya ay yung masumpungan. Yan yung sa positive side.
'Pag negative side, magkakaroon ng negative na pag-unawa kapag yung pag-unawa mo literally sa sinasabi niya. Siyempre yung iba yung siguro yung dahil Bisaya, iba yung pag way ng sinabi na hindi nababalik na hindi ka magtoo, hindi nababalik si Jesus Christ, hindi nababalik pag hindi ka magtoo. Yun yun. Yun yung yun yung negative na hindi babalik. Pero what if yung nagtoo, 'di ba? What if yung mga tao nagtoo, ah, dun nagkakaroon ng conflicts. Kaya dun tayo titingin sa positive side na no more question kasi doon eh. Pag positive ka na pag wala kang paniniwala, wala kang pananampalataya, talagang hindi mo talaga masusupungan si Jesus Christ. Totoo 'yun. Tama 'yan. At doon din nakita ko rin sa punto por punto na at saka ibang videos ng hindi ko kilala, hindi ko alam ng leyon nun, na yung lana, one libre yung paggamot pero yung lana ni Faith Healer na Batang Healer ay binibenta ng 1,000, 1,000 isang botelya, isang bote. Maliit lang naman. Sa'yo naman yung kung bibilihin mo, kung hindi. Pero, tandaan nyo, sa ilang bumili libo-libo yung bumili. May dalawa o tatlo akong nakita na hindi satisfied, hindi daw sila gumaling dahil sa lana na 1,000. Kung hindi kayo gumaling sa binigay niyang gamot, wag na kayong magreklamo. Pumunta na kayo sa doktor. Pumunta kayo sa doktor. Baka yung reseta niya sa inyo, makakagaling sa inyo. Tandaan nyo, di lahat ng reseta ng doktor ay nakakagaling. Totoo yan. Di lahat. Iba na namatay na eh. May infection sa baga, yung pumapayat na, di gumaling, namatay. Ayan yung sinasabi ko. Hindi lahat. Katulad yan na kahit mga pari na mga talagang nagpapagaling ng may mga sakit. Katulad ng pari na taga Batangas, namatay yun. Bata pa, nasa 40 plus pa lang yata yun. Bago namatay. Maano rin yun, masakit din yung dinagdaanan niya. Saka sa kapwa niya rin mga pari. Siya nga nakapagpagaling, siya nga nakapagbuhay ng patay. Pero, di naman lahat ng may sakit, gumaling. Kasi, mayroon din akong tita, inuubo-ubo siya. Talagang, siguro nasa na yun. Matagal na yung ganyang ubo-ubo na, ganyan. Pumunta ng Pampanga kasi nandun nga si Father, nag-heal. Si Father Suarez Fernando. Father Suarez Fernando. Sabi na natin pangalan niya. Yan. Talagang matindi talagang pari na yan. Ang kagalingan pala ng tao talaga, naniwala ako, sa faith. Kahit magpagpagaling ka sa mahusay at napagaling na spiritual healer, wala ka talagang pananampalataya, hindi ka talaga gagaling. Nung natumba siya, nawakan dito, tumba siya, alam mo yung nung na bumalik na yung niya, espiritu niya, nahanap niya yung bag niya eh. Nahanap niya bag niya. Kala niya nawala na yung pera niya.
Hindi niya iniisip kung, "Oy, gumaling na ba ako? Okay na ba ako? Thank you Lord." Wala, hindi. Agad hinanap niya may pera. Kaya yun, hindi siya gumaling. May kaya sila, hindi siya gumaling. Mm. Nagkakandalit-litsi lang yun, yung buhay niya. Kasi nga nagsiserve siya sa simbahan, hindi naman fully na ah, from the bottom of the heart na talagang sinusurrender niya sarili niya sa Diyos. Bagkus yung lahat niyang pinapakita ang tao lang. Hanggang hinahaluan niya ang faith ng pananampalataya sa Diyos, yung mga ah, tawag to, funsoy, yan. Naniwala siya sa punsoy, niniwala siya dun sa simbahan. Magkasalungat, magkakontra. Kaya napapansin ko, nagpupunsoy sila ng bahay. Yung bahay, makahalaga ng bahay nila bahay na pinapatayo 10 milyon. Sa, sa dami nilang pira, negosyo, nagkakaroon ng bumabagsak kahit na kumapit sila sa punsoy. Dahil conflicts, magkalaban yung pananampalataya at saka believe. Pag ano kasi, pag sa simbahan ka, huwag kang maniwala sa mga fonsoy. Ang fonsoy kasi, galing yan sa ibang pananampalataya, sa ibang paniniwala. Kay Buddha, yan. Dapat naging Buddha ka na lang. Doon ka na kay Buddha. Kung may ano ka paniniwala ka sa fonsoy. Kaya ako, kahit hindi ako naniniwala good luck, sa good luck or bad luck, hindi ako naniniwala. Kasi nga, ang lahat ng nare-receive kong blessing ay blessing yan. Hindi yan dahil na swerte. Hindi ako naniniwala sa swerte. Yung sorry, yung sinasabi ko na ah, good luck, bad luck. Ay, totoo yan, good luck, bad luck. Sorry. Na mali ako sa sinabi ko. Ang kakaroon ka na kasi ng bad luck kapag ginagawa mo against sa pananampalataya mo. Nagkakaroon ka ng bad luck. Pagkaroon ka ng good luck, yung good luck, pag niniwala ka at hindi mo nahaluan ng kalokohan yung faith mo, nagkakaroon ka ng blessing. Blessing tinatawag ko yan eh. Pag mayroong dumadating sa akin na biyaya, blessing yon. Hindi ko sinasabi na swerte ito, swerte. Hindi ko. Kasi ang swerte, dalawa kasing pinanggalingan para sa akin eh. Swerte. Ang swerte kasi pwede magaling sa masama. Pwede sabihin sa mabuti. Ang blessing lang talaga, nagbibigay ng blessing ay Diyos. Yun. Balik tayo doon sa speaking of the name Father Suwari. Malaki kasi yung problema na dumating sa kanya dahil nga ang kinalaban niya ay kung malaban sa kanya or kalaban niya ay ang mga pari din. Hindi lang basta-basta pari, obispo rin. Hangga't pinagbabawal siya na magpagaling sa mga may sakit. Ito pa, narinig ko sa inyo yung sinasabi ni Padre Suwari nung misa niya nung 2019 sa St. Vincent de Paul, Tandang Sora, Quezon City. Very political ang simbahan. Talagang
hihiling ka na, pipigilan ka pa, sisiraan ka pa. Ano ba yun? Ito lang napindot ko. Ulitin natin. Nahanap ko kasi yung speaker. Saan ba yung tumutunog dito? Okay, ito na guys. Sa kanya, ma'am, kilala mo pala si Father Suarez, mag-healing mass ka naman. Ito po ay sa Taguig, St. Luke. Sabi ko, naku, magpaalam ka muna sa obispo. Naku, nagwala na ang obispo. Ayaw mo Ulitin yan si natin. Father Suarez. Ulitin natin yung sa umpisa para mas malinaw yung pinanggalingan ng kanyang kwento. Pakinggan lang natin. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Palakpakan natin ang Diyos sa isang mapagpala. May paparinig ako sa inyo. Ito ay preach. Ito ay sabi ng Protestant and born-again preacher, si Benny Hinn. Siya ay famous all over. Healer po siya at preacher. Pero hindi siya Katoliko. Taga Toronto. Ito po ang kanyang sabi. They just released a study. This will bless Bruno, I think. They just released a study that more people are healed in the Catholic Church than Pentecostal churches. No, it's a fact. That's an actual fact. The studies have proven it. Because Catholic people revere the Eucharist. More people get healed in a Catholic church during communion than Pentecostals during church attendance or communion, because to us it's symbolic. Well, Jesus didn't say this is symbolic of my body. He said this is my body. He didn't say this is symbolic of my blood. He said this is my blood. And I always have believed that in the spirit it is his body. In the spirit it's his blood. So you revere it. There's healing in communion. Absolutely. I've seen it happen in my own ministry. And there's healing in the Catholic churches because these people are devoted and show up every Sunday. They don't church hop. We hop, they don't. That's why we're sick and many of them are healed. Miraculous, powerful stuff going on in those churches, Catholic churches. Yan, palakpakan natin ng Diyos. Nung narinig ko ito, actually padala ito sa akin when I was in India. Sabi ko, simula na ako yung naging pari at nagkaroon ng healing ministry, ito po ang lagi kong ipinipreach. Jesus heals through the Eucharist. Ang nagpapagaling ay si Jesus. Ang nagsasalita ngayon sa atin ay isang Pentecostal pastor born again na ayon sa pag-aaral na mas marami o napakarami ang nahihil sa Catholic Church kaysa mga Pentecostals. Kaso nakakalungkot na yun dito sa atin, lalo na yung graduate ng mga Catholic schools, Ateneo, Lasal, UST. Pagka-graduate ng mga yan, mga born again na lahat yung mga yan. Until magkasakit uli sila. Dahil ito ang aking experience dito sa bansa natin. Galing ko lang ng India, kung saan ang lahat ng simbahan, dahil sila yung mga Hindu, 0.5% lang ang Catholic, ang ginagamit nila na pang-attract sa tao para bumalik, tulad ng panahon ni Jesus, ay ang pagpapagaling. Nakakalungkot dito sa atin, very political ang simbahan, talagang naghihiling ka na, pipigilan ka pa,
sisiraan ka pa, at kung ano-ano pang kasulingulingan ang gagawin sa iyo sa ginagawa mo para lang huwag kang mag-heal. Yun po ang aking karanasan. Hindi ko makakalimutan nung ang isang Pentecostal oncologist, president siya ng mga may cancer. Hindi ko alam siya'y Protestant. Nag-organize ng healing mass si Rosbe, no? Lahat ng mga may sakit ng cancer, palliative care, nag-ask sa kanya, ma'am, kilala mo pala si Father Suarez, mag-healing mass ka naman. Ito po ay sa Taguig, St. Luke. Sabi ko, naku, magpaalam ka muna sa obispo. Naku, nagwala na ang obispo. Ayaw ko yan si Father Suarez. Hindi makapaniwala ang mga mamamatay na. Hindi makapaniwala ang isang Pentecostals na ang isang obispo hihindian ang wish ng mga mamamatay ng may cancer. Paano mo ma-justify ang kahilingan ng mga mamamatay na walang inaasahan kung hindi ang Diyos ay hindi mo pagbibigyan? Nagkaroon po kami ng malaking problema. This is our problem. Please pray for our church. Please pray for our church na sa panahon ngayon, hindi natin masagot. Kung ang mga salita ni Duterte na tayo ang the most hypocritical institution, ipinapapatay na lahat ng mga obispo. It hurts me. At sabi ko, ano kaya ang pwedeng gawin? Sabi ko, I think it's about time para gamitin ulit yung kung ano ang inumpisahan noon ng simbahan. Galing ko lang ng India where the bishop, sabi nila, ako pinagmisa doon, ito po ang sabi ng bishop doon. Which is very, very encouraging. Ito ang sabi niya. Ikat lang muna natin yung opinion ng pari sa India. Diretso natin doon sa may kanyang hinanakit sa simbahang Katolika dito sa Pilipinas. Hindi po ako aalis sa pagkakatoliko dahil sa naging experience ko bilang Catholic. Hindi ko makakalimutan itong si Ramon Ang. Kasi 4 years ago, nung ako po ay nasa dyaryo araw-araw, na ako'y sinisiraan sa Inquirer. Akala ko noon si Ramon ang San Miguel. So nag-usap kami. Sabi ko, Mr. Ramon ito po ang mga proof na hindi po yan totoo. Ito ang sagot niya sa akin. Paano hindi ako maniniwala sa mga sumbong sa akin? Nagsasabi sa akin yung mga may patong dito sa ulo. Yung mga may miters, pinuntahan ako dito para idyaryo ka. Alam mo, laglag ako nun. Yung inaasahan ko na ipagtatanggol ako, sila pala ang nagpadyaryo sa akin. Sila pala without proof. So, kinausap ko si Lady Magsanok ng Inquirer na hingi ng kinausap ko si Montulfo. Pero it's too late. Nasiraan ka na. Hindi ko, ang sabi ni Ramon ang sa akin, dahil sa na-experience kong ito, kung ako sa iyo, magtatayo na lang ako ng relihiyon. Sabi ko, hindi ang issue ko ay relihiyon. Ang issue ko dito ay ang mga tao na nasa relihiyon namin. Hindi ko pwedeng ipagpalit ang Eucharist. Hindi ko pwedeng ipagpalit si Mama Mary.
hindi ko pwedeng alisin ang katotohanan ng aking pananampalataya. Mamamatay akong Katoliko dahil nasa Katoliko ang fullness of truth because of Jesus. Natulala siya sa akin. Sabi niya, kasi kaibigan din niya sina Eddie Villanueva, at kung ano-ano pa mga Pentecostal churches na nahingi ng tulong sa kanya. Sabi ko, bakit ako alis? Sabi ka, ang naglaglag sa iyo. Kung baga yun ang mga general mo, wala kang laban. Sabi ko, may Diyos pa naman. Nakasurvive ako hanggang ngayon dahil sa ating Panginoon, kay Mama Mary, at sa mga dasalin. O, di ba? Sila na nga. Sila na nung mga pare, hindi pa sila magkakaunawaan. Paano ba? Paano pa kaya maunawaan nila yung mga fit healers natin na mga albularyo? Sila nga hindi sila magkaunawaan eh. Kaya yung masasabi ko lang sa ating mga kababayan na mga fit healers na mga albularyo na di na natin intindihin yan. Yung mga, kung ano man yung opinion ng mga pari sa inyo. Dahil alam natin na hindi nila tayo maunawaan. Hindi nila kayo maunawaan. Dahil yung mga kapwa nga nilang pari na healer din, hindi din nila naunawaan, siniraan pa. Pina-inquiry pa. Kaya hayaan na lang natin, pag-pray na lang natin yung mga kaparian natin at yung mga kapwa na manggagamot, no? At mga hindi manggagamot, ipag-pray natin yung mga fit healer na nawa na magkaroon sila ng malakas at matibay na pananampalataya sa Diyos. Magkaroon sila ng buhay na mahabang buhay at malusog at bigyan sila ng blessing. Diba? Ayun lang. Yun. Wala na tayong magagawa kundi pag-pray na lang natin. Yan lang. Goodbye and God bless you.